Nagsimula na nga ang rest back ng main character na si Yuji Itadori kay Sukuna. Nagkaroon din ng palitan ng pagpapaula ng mga black flashes, and by the end of this chapter ay sinisigurado ko na magugulat kayo. Dahil ang pinakaiintay ng lahat na awakening ni Yuji Itadori ay nagsimula na. What is up you guys? It is the Updated Weeb, but sa video na ito ay pag-uusapan natin ang spoilers and leaks para sa Jujutsu Kaisen chapter 256. First page, magkakaroon tayo ng isang flashback kay Gojo Satoru wherein tinatanong siya ng hindi pa nababanggit dito kung sino kung kaya daw ba niyang gamitin ang Black Flash using his own will. Na kahit na nagtataka si Gojo Satoru, alam din naman niya na ang dahilan kung bakit tinatanong siya ng ganitong mga bagay ay dahil meron nga siyang 6 eyes. Pero hindi daw yun ganun kasimple. Kahit na mag-go all out si Gojo Satoru, i-enforce ang kanyang mga suntok gamit ang kanyang cursed energy at talagang hindi mag-hold back, nakadepende pa rin sa swerte ang activation ng isang Black Flash. At maging siya na ang honor doon ay hindi isang exception pagdating sa konseptong yun. Nabanggit din dito ni Gojo na pagdating sa consecutive na number ng Black Flashes na nagamit ay mas malakas ang record nitong si Nanami dahil alam natin na may 3 consecutive na Black Flashes nga itong si Nanami. Subalit pagdating naman sa total Black Flashes na nagamit, lamang pa rin naman itong si Gojo Satoru sa kadahilan ng hindi siya nagkakaroon ng tsansa na mag-create ang multiple or consecutive Black Flashes sa isang laban nang dahil na nga sa napapatay niya ito agad. Na para bang sinasabi dito ni Gojo Satoru na kayang-kaya niyang i-break ang record nitong si Nanami, it's just that masyado siyang overpowered kaya hindi siya nagkakaroon ng chance. But at the end of that panel, nagkaroon naman ng sinabi dito si Gege Akutami na mas mataas pa rin ang Black Flashes record ni Yuji Itadori kumpara kay Nanami at kumpara kay Gojo Satoru, hindi lamang sa consecutive Black Flashes kung hindi maging sa overall number ng Black Flashes. Dahil nakita naman natin na sa season 1 pa lang ng Jujutsu Kaisen ay na-break na talaga nitong si Yuji ang record ni Nanami matapos siyang gumamit ng 4 consecutive Black Flashes laban kay Hanami. Going back to the battle that's happening in Shinjuku, makikita natin way back in the previous chapter na nakapag-launch nga successfully ng ikalawang Black Flash itong si Sukuna, na dahilan kung bakit tumataas ang voltage niya ngayon at natatakot dito itong si Miguel na pwedeng ma-regain na ni Sukuna ang kanyang output. Naisip din dito ni Yuji na kung sakaling ang matulad kay Gojo Satoru ang nangyari dito kay Sukuna na matapos makapag-hit ng consecutive Black Flashes ay na-regain na kanilang reverse curse technique, pwedeng mas mahirapan pa sila sa laban at maging imposible na ang pagtalo dito. Kaya naman ang ma-realize nitong si Choso na nasa battlefield na din si Miguel at itong si Raru nagdesisyon na sila agad na i-conduct ang Jump Kaisen at pagtulong-tulungan na naman itong si Sukuna para hindi na dumating sa point na ma-regain pa nito ang kanyang output. Agad namang nag-commence ang Jump Kaisen habang pumasok na agad para pagtulong-tulungan ni Maki, ni Choso at ni Yuji itong si Sukuna. Agad namang dumampot ng isang reeling itong si Yuji para isubdue itong si Sukuna at hindi siya makagalaw, habang si Choso naman ay nagre-ready ng isang supernova para i-launch dito sa King of Curses. At sadly hindi pa rin yung naging effective at nakaiwas pa rin si Sukuna. Nagtangka naman na mag-launch ng isang sneak attack itong si Maki habang ini-stab itong si Sukuna sa kanyang katawan, subalit nagawang mahawakan ni Sukuna ang kanyang soul split katana kaya hindi ito tumusok sa kanyang dibdib. Nagulat din itong si Choso nang makita niyang ginagamit ni Maki ang hangin as foothold para makalaban kay Sukuna habang lumulutang. Subalit habang nagsasabayan sila nitong si Sukuna ay nangyari na naman ang isang hindi inaasahang napakasamang bagay. Nagsimula na namang mag-spark ang Black Flash ng King of Curses. At hindi kayo nagkakamali, ito na ang pangatlong beses na nakagamit si Sukuna ng kanyang Black Flash at ito na din ang pangalawang beses na tamaan si Maki ng Black Flash sa buong nangyayaring laban na to. Dito na nagsimulang ma-realize nitong si Maki na habang tinatamaan siya ng mga slashes ay unti-unti nang tumataas at bumabalik na naman ang output ng King of Curses nang dahil na nga sa ito na ang pangatlo niyang Black Flash. Pero kudos pa rin dito kay Maki dahil isipin nyo, 2 beses na siyang tinatamaan ng Black Flash na hindi lamang normal Black Flash ito ng King of Curses pero nakaka-survive pa rin siya. Nagpaula naman ulit itong si Sukuna ng napakadami pang mga set of dismantles at natulungan naman itong si Choso itong si Maki habang hinaharangan ng mga slashes ng kanyang supernova. Subalit, sinamantala pa rin ni Sukuna ang distraction na ito at nag-send ng 2 dismantle slashes papunta kay Choso. Maiiwasan sana ito ni Choso dahil alam naman niya na napakalapit na ng slashes, subalit bago pa malamang ito lumapat at makalapit sa kanya ay naka-teleport na si Sukuna sa kanyang likuran at nag-launch ng isang napakalakas na pang-apat na Black Flash. Hindi kayo nagkakamali ng pagkakadinig, ika-4 na Black Flash na ito ni Sukuna. Ito ang record ni Yuji Itadori and it seems malapit na niyang basagin ang record na yon. Subalit hindi naman nagpabaya at nagpahuli ang best big brother na ito na si Choso
At sa pamamagitan ng kanyang blood manipulation ay nasalag niya kahit papano ang nagawang atake nitong si Sukuna, kaya hindi siya gaanong nagtamo ng napaka-fatal na damage mula sa Black Flash. At hindi lamang yun, ginamit din niya ang kanyang blood manipulation para i-lock in itong si Sukuna gamit ang kanyang kamay na ginamit upang isuntok para hindi ito makagalaw, habang si Yuji naman ay nag-launch ng isang napaka-fatal na suntok sa mukha ng King of Curses. Ito pala ang sikreto ni Choso at ni Yuji. Sinabi nila na kahit na makapag-hit pa ng napakaraming Black Flashes itong si Sukuna, hanggat tinatamaan din siya ng mga atake nitong si Yuji ay hindi niya mariregain basta-basta ang kanyang output. Nang dahil na nga sa ang mga atake ni Yuji na tinatawag nga nating Soul Punch ay nakakapag-reduce ng total output ng isang sorcerer. Nakita din natin na sinasabi ni Miguel kay Raru na kailangan na nilang tumakas at nagawa na nila ang kanilang rule, subalit hindi pumayag itong si Raru habang sinasabing may kailangan pa rin siyang gawin. Nagkaroon naman ng close quarters hand-to-hand combat itong si Sukuna at si Yuji, wherein nairabag naman ni Sukuna itong si Yuji. Subalit hindi pa rin siya sumuko at tinangka niyang gumamit ng kanyang piercing blood laban kay Sukuna. Naiwasan naman yun itong si Sukuna at itinulak siya palayo. Subalit nasa zone na pala itong si Yuji Itadori. Tulad ni Mahito, naramdaman din itong si Sukuna na paparating na ang Black Flash nitong si Yuji, subalit hindi pa rin siya makapag-focus na dahil pala sa kagagawa nitong si Raru. Hindi lang pala ang pag-project ng kamay ang curse technique nitong si Raru, kung hindi, maging ang mga nahahawakan niya ay forcefully nakukuha niyang consciousness, na para bang nahahawakan niya ang puso nito. At may kita naman natin sa mga mata nitong si Ryomen Sukuna na para bang ang mga pupils niya ay nag-turn na into hearts. Ang dahil dito, successfully nakapag-land ng isang gigantic na Black Flash itong si Yuji Itadori. When I say gigantic, napakalaki nito compared maging sa nagawang Black Flash nitong si Sukuna. At kung inaakala nyong ito na ang climax ng chapter na ito, dyan kayo nagkakamali, dahil sa final page ng chapter 256 ay nabanggit ng narrator na sa gitna ng napaka-critical na sitwasyon na ito ay nakapag-launch pa rin itong si Yuji Itadori ng isang napaka-vicious na Black Flash, at nang dahil sa mga Black Sparks na ito ay na-awaken na si Yuji Itadori. This is what we have all been waiting for, ang awakening ng main character na si Yuji. As of this moment, hindi pa nabanggit kung anong naging awakening, kung may na-unlock ba siyang bagong curse technique, bagong features, bagong skill set, or pwedeng ang kanyang sariling domain expansion. But sadly, there will be a chapter break next week, pero wag kayong mag-alala dahil this weekend ay i-release naman natin ang ating full chapter review para dito sa chapter na to. Kung nakaabot ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time, kaya wag mo kalimutang mag-iwan ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button for more Jujutsu Kaisen chapter reviews, Jujutsu Kaisen analysis and theories. Huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page by the same name na Updated Weeb, dahil doon tayo magre-release ng mga events, announcements para sa ating community. It is the Updated Weeb, and I'll see you in the next one.